Yung iba, nagkakatipon sa inuman. Yung iba, nagkakatipon sa lahat ng bagay na kasiyahan dito sa mundo. Pero tayo, lalo dapat tayong pasalamat kapag hindi tayo nagkakatipon sa walang kwenta, kundi nagkakatipon tayo dahil sa Panginoon. At dahil nga sa ating pagtitipon, ang Diyos nangako sa atin. Sabi niya, 2, 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, na dito ko sa inyong talignahan. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin ng mga anak ng Diyos, tandaan natin, lagay natin sa puso, bagamat ang Diyos natin, hindi natin nakikita sapagkat siya Espiritu, pero nadarama natin yung pag-ibig niya, nadarama natin yung presensya niya, at yung pangako niya, kailanman hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sabi nga, sino bang sinungaling? Walang iba kundi yung kaaway ng Diyos. Pero ang Diyos, kailanman hindi siya nagsisinungaling. Sabi nga niya, yung salita niya, magugunaw na lang itong mundo, mawawala na lang mga tao dito sa mundo, pero yung salita niya, mananatili magpakailanman. Kaya purihin ang ating Panginoon. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaralan, manalangin muna tayo. Dakila namin amang Diyos, salamat sa gabi ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong patnubay, Panginoon, na nakarating kami, Panginoon, dito sa bahay dalanginan, Panginoon, para sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sinamahan mo po kami, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, makikinig na naman po kami sa iyong salita, Panginoon. Lord, pagpalain mo itong salita mo na aking dadalhin, Panginoon, na ito maging pagpapala sa aming lahat, Panginoon. At Lord, ikaw po ang bukas ng spiritual mind namin para maintindihan namin ang iyong salita, Panginoon. At pagpalain mo itong salita mo na maging rema to sa lahat ng makikinig sa gabing ito, Panginoon, na hindi ito lalabas sa aming tinga kung hindi mananatili ito sa aming puso sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Lord. Salamat po sa gabi ito. Lord, tabunan mo po kami sa gabing ito, Panginoon. Lukuban mo po kami ng iyong banal na presensya, Panginoon, na walang kaaway na makapasok, Panginoon, sa bawat isip namin sa aming pagtitipon sa gabing ito, Panginoon. Lord, ikaw na bahala sa aming buhay, ikaw na bahala sa aming puso. Tulungan mo po kami na aming puso, ang aming isip, masentro lamang sa iyong salita at sa pakikinig ng iyong salita. Salamat po, itong lahat hinihiling namin at pinapasalamatan namin sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, ang pag-aaral natin, ang tema natin sa gabing ito, gratitude to God. Sapagkat alam natin, importante sa bawat Kristiyano na marunong siyang magpasalamat sa Diyos. Kaya nga ating key verse, mga kapatid, na mababasa sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 18. Ang sabi dito, magpasalamat kayo tungkol sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? Magpasalamat daw tayo sa lahat ng bagay. Ano ba yung mga bagay na nakamta natin? Yung tumanggap tayo, naglingkod tayo sa Panginoon. Number 1, na mga bagay na natanggap natin, walang iba. Number 1, yung kaligtasan. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Na imbis na papunta tayo sa kapahamakan, papunta tayo sa kadiliman, papunta tayo sa impyerno dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, nagkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Kaya nga marami tayong pwedeng ipasalamat sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, siya ang kumikilos sa bawat buhay natin. Kaya yung mga tao hindi marunong magpasalamat sa Panginoon, yun yung mga tao nakakalimutan yung
ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Sapagkat ano ba ang kahulugan ng pagpapasalamat? Ang kahulugan ng pagpapasalamat, pagkilala sa kabutihan at sa biyaya ng Diyos. Yan ang kahulugan ng pagpapasalamat. Pag hindi mo alam at hindi ka marunong magpasalamat, parang sinasabi mo, ang Diyos mo ay hindi mabuti. Parang sinasabi mo, hindi siya pumarito dito para magdala ng biyaya. Tandaan mo, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong kaligtasan. Dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong tagumpay sa buhay. Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, hindi nawawala yung pagpapasalamat niya sa Diyos. Lalong-lalo na kahit nasa gitna ng hindi maganda sa buhay niya, dapat magpatuloy siya magpasalamat sa Diyos sapagkat yan ang tungkulin ng isang mananampalataya katulad ni Kristo. Si Kristo, bagamat naghirap siya dito sa mundo, pero nakita natin si Kristo. Hindi siya huminto sa pagpapasalamat sa kanyang Ama. Kaya nga si Kristo, makikita mo, marami siyang pinapasalamat sa Ama. Bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat nakikita niya na kasama niya ang dakilang Ama ng lahat ng nilikha dito sa mundo. Nakita niya kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kadakila yung Ama niya, kung gaano kadakila yung pag-ibig, yung kabutihan. Kaya nga hanggang ngayon, kahit yung mga masasama, may buhay pa rin. Kahit ngayon, yung mga masasama, nakakauwi pa rin sa pamamahay nila. Bakit? Sapagkat sabi nga ng Diyos, sabi nga ni Kristo, ang kanyang Ama ay mabuti. Siya yung nagpapasinag ng araw. Saan? Sa mabubuti at sa masasama. Kaya nga tayo, pag ikaw ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo, dapat huwag mong kalimutan na pasalamatan ang Diyos sapagkat yung mga tao na papasalamat sa Diyos, yun yung mga tao na hindi kinakalimutan ang kabutihan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Totoo ba yun? Totoo yun eh. Kaya masabi dito, babasahin ako dito sa the verse na ito, may babasahin ako. Wala dito sa tema na ako, pero idadagdag ko lang. Ang sabi dito sa Episo, sabi dito sa Episo chapter 5 verse 20. Anong sabi ng Panginoon? Kaya bakit dapat tayo magpasalamat? Sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 20. Sa salita ng Diyos, sabi niya nito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi niya, Apostol Pablo? Palagi daw tayo magpasalamat sa Diyos Ama. Bakit daw? Sapagkat isa kang mananampalataya ni Kristo. Isa kang tagasunod ni Kristo. Kaya pag ikaw tagasunod ka ni Kristo, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos at marunong ka lang magreklamo, ay hindi ka totoong tagasunod ni Kristo. Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan, bakit tayo nagpapasalamat? Kasi maraming ginagawa ng Diyos sa atin eh. Number 1 ginagawa ng Diyos sa atin. Dito mababasa natin dito sa Thessalonica, 2 Thessalonica, chapter 1, verse 3. Ano bang sabi ng Panginoon dito? Bakit tayo dapat magpasalamat? Sabi niya dito, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Anong sabi niya, Apostol Pablo? Nagpapasalamat siya sa mga kapatid niya, sa mga tiga Thessalonica. Bakit nagpapasalamat si Pablo? Sabi ni Pablo dito, kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na nararapat lang na gawin namin ito.
Gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya ninyo kay Kristo at ang pagmamahalan sa isa't isa. Bakit tayo dapat pasalamat? Nakita natin sa Apostol Pablo, kaya siya nagpapasalamat sa iyo. Bakit? Ang kalaguan ng isang Kristiyano, hindi yan dahil sa lakas niya, hindi yan dahil siya'y magaling. Lumalago siya sapagkat ang Diyos ang nagpapalago sa kanya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Silas, si Apolos ang nagdilig. Sino ang nagpatubo? Ang Diyos. Doon natin nakikita ang kalagahan ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga sabi ng Bible, pag ikaw Kristiyano ka, tunay kang mananampalataya, dapat ang bukang bibig mo, salamat sa Diyos. Sapagkat marami tayong bagay na dapat pasalamat sa Diyos. Katulad lang pag gumising ka sa umaga, nakakatayo ka pa. Katulad ng gusto kang umihi, nakakaihi ka pa. Gusto kang kumain, nakakakain ka pa. Maraming mga tao ngayon, hindi na nakakakain ng basta-basta. Yung pagkain, dinadaan na minsan sa ilong, dito sa gilid ng liit. Diba? Yung iba nga, hindi na nakakadumi ng natural. Yung dumi, saan dumadaan? Dito na sa gilid. Pero, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginagawa sa bawat buhay natin, nakikita natin yung pagkilos ng Diyos. Kaya nga, ang pamagat ng ating pinag-aral, gratitude to God. Sapagkat dapat talaga tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya kung pagmamasdan mo sa Revelation, basahin mo ang Revelation, ang mga tao doon sa langit, walang hinto sa pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang tunay na nagpapasalamat sa Diyos, alam niya yung ginagawa niya. Kaya nga ka nagpapasalamat sapagkat meron kang utang na loob sa Diyos. Tawag ito, hindi mo kinakalimutan yung mga mabubuti niyang gawa. Hindi mo kinakalimutan kung ikaw nasa kipagatian, nasa problema, nasa panganib, meron kang matatakbuhan at merong tutulong sa iyo. Kaya na tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo nawawala ng pagpapasalamat. Kaya nga ako, sa buhay ko bilang isang Kristiyano, nagsimula ako sa 13 years old ako kasi tumanggap sa Panginoon. Nagpabautis po ako. Pero nakita ko talaga, kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi bakit? Nakita ko kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano siya gumagawa sa tao. Pero kung tutuusin, bakit ba gumagawa ang Diyos sa akin? Dahil ba magaling ako? Dahil ba mabuti ako? Dahil ba sumusunod ako sa salita ng Panginoon? Hindi talaga ako nagkakapalpak. Palpak ako pero nakikita ko yung kabutihan ng Panginoon. Ang dami nang nangyari sa buhay ko na niligtas ako ng Panginoon. Ang dami nang nangyari sa buhay ko kaya sa Panginoon talagang napatunayan ko na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi talaga natutulog. Yung Diyos na pinaglilingkuran talaga natin ay totoong Diyos. Kaya na tayo mga anak ng Diyos, napaka-blessed natin. Sapagkat ang Diyos natin, hindi lang siya nagpapalago sa atin. Ano pa sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, dito sa 2 Thessalonica, chapter 1, verse 3. Ano sabi ng Panginoon pa dito? Mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat dahil sa inyo, nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at pagmamahal sa isa't isa. Dahil kay Kristo, natututo tayo magmahal. Tandaan mo, napakahirap magmahal. Marami nang sumubok na magmahal, pero nabigo. Tandaan mo, walang perfect na pagmamahal.
kundi sa Diyos lamang. Si Kristo lang ang tunay na nagpakita na kung gaano ang tamang kahulugan ng pagmamahal. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi binigyan tayo ng espiritu ng katapangan, binigyan tayo ng espiritu ng pag-ibig, binigyan tayo ng espiritu ng pagsusupil ng sarili, sapagkat kung hindi ibibigay yan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, hindi tayo matututo lumakad sa pag-ibig. Kaya marami tayong pagpapasalamat Ako sa una, isa lang masasabi ko sa una, pag ako nakarinig ako ng pangit talaga, hindi pwede talagang hindi ako gaganti. Lalong-lalo kung nasa isip ko tama ako, hindi talaga ako magpapatalo kahit anong mangyari. Ganun ako sa una Pero dahil sa Panginoon, dahil sa tulong ng Panginoon, unti-unti akong natuto magmahal sa kapwa-tao ko. Unti-unti ako natuto mag-unawa sa kapwa-tao ko. Tutusin, kagaya nangyari sa ating baguhan lang, di ba? Yung tao, pinapahilang ko parati ng bike ko kasi naaawa ko. Isa pupunta sa bahay. Brad, pera ng bike kasi magpapa-hospital ako, wala akong pera. Hiram ba? Brad, nagsakit yung pan ko. Hiram. At sa awa ng Diyos, hindi na sinauli yung bike. O, di ba? Imbis magalit ako, marami nang susunod sa akin dapat ipaparangay ko, ipaganyan ko. Anong ginawa ko? Pinabayaan ko na lang. Pero bakit ko nagawa yun? Dahil mabuti ako? Hindi Dahil ang Diyos ang patunay natin na kumikilos siya sa buhay natin. Kaya natututo tayo maging mabait kahit hindi tayo mabait. Di ba napakaganda ng Panginoon? Napakabuti ng Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan. Kaya yung mga tao kasi, ayaw kasi nila sa Diyos, ayaw nilang maglingkod sa Diyos, ayaw nila lumapit sa Diyos, kaya hindi sila nababago ng Diyos. Karamihan kasi mga Kristiyano, ayaw nilang lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi nila alam, pag tayo lumakad sa kalooban ng Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Tutulungan ka ng Diyos para magampanan mo ng tama yung pinuputos ng Diyos. Kaya ang tunay talagang pagbabago, hindi sa tao Marami ng tao, nakita ko nagsabi, tuwing New Year, sikat na sikat yan. New Year resolution. Diba? Ngayong New Year, hindi na ako maglalalasing. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, at 1 buwan, balik na naman ulit sa paglalasing. Kasi bakit? Hindi niya makaya ang takbo ng pagnanasa. Pero dahil meron tayong Diyos, meron tayong kinakapitang Diyos, yung Diyos na kinakapitan natin at alam ng Diyos kung gaano tayo kahina, kung gaano tayo karupok sa kasalanan, pero yung Diyos na kinakapitan natin, yun ang nagpapatatag sa atin, yun ang nagbabago sa atin hanggang matulad tayo sa ating Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan ng Panginoon. Kaya nga sabi nga doon sa 1 Corinthians, di ba 15, verse 57, na magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat dahil kay Kristo, mayroon tayong tagumpay, nagtatagumpay tayo sa buhay. Hindi tayo kayang ilugmok ng kahirapan, hindi tayo pwedeng panghinain ng mga bagay dito sa mundo dahil ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang kumikilos sa atin. Kaya pag ikaw may problema ka, no problem. Kasi bakit? May Diyos ang tutulong sa iyo. Saka yung Diyos na tutulong sa iyo, hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Sinong gagawa ng paraan? Ang Diyos ang gagawa ng paraan at ituturo ng Diyos yung guide. Yan ang kabutihan ng Panginoon Siya yung magtuturo ng guide kung anong dapat mong gawin Kaya nga sabi ni David, ano sabi ni David? Yung salita mo, ilaw ng aking dadaanan
at patnubay ng aking buhay. Bakit sinabi ni David yun? Sapagkat naranasan ni David yung kabutihan ng Panginoon. Kaya nga tayo mga kapatid, tandaan natin, sa buhay na ito, dapat talaga tayo magpasalamat. Sapagkat tandaan natin, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, nakita natin yung kabutihan ng Panginoon. Nakita natin yung pagkilos ng Panginoon. Kapagkat nakikita talaga natin yung Diyos natin hanggang ngayon gumagawa sa bawat buhay natin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya minsan, pag ako nagdadalangin sa Panginoon, isa lang parati sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, pag ako makapunta ng langit, ang ibig sabihin niyan, ikaw talagang gumawa. Sapagkat kung tutusin kahit anong tingin ko sa sarili ko, hindi ko kayang magbago sa sarili ko. Hindi ko kayang magbago. Tandaan mo, maraming bagay sa buhay ko, nagpasalamat ako na unti-unti akong binago ng Panginoon. Sapagkat nakita ko talaga sa buhay na ito, pag ang Diyos hindi ka baguhin, hindi ka talaga mababago. Kahit pa sino pang pakinggan mo na preacher, kahit pa yung mga preacher nakakabiyak pa ng planggana, hindi ka talaga mababago kung hindi ang Diyos ang magbago sa iyo. Kaya nga, dapat tayo magpasalamat eh. Kaya nga sabi ni David dito, ano sabi niya? Pasasalamat. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Anong pinakita ng pag-ibig ng Diyos? Di ba mababasa natin sa Psalms 103 verse 2 hanggang 5. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni David, hindi ko kakalimutan, pupurihin kita Panginoon, at hindi ko kakalimutan ang iyong kabutihan. Sapagkat ang tao na marunong magpasalamat, marunong magpuri. Sapagkat hindi ka pwede magpasalamat na walang pagpupuri na nakita mo na ba? Bakit ang tao nagpapasalamat? Sapagkat meron kang ginawa sa kanya na mabuti. Kaya puri-puri ka. Kaya yung mga tao na natutulungan, di ba? Kita mo dito sa libutan. Dito na lang tayo sa libutan. Nakita mo yung mga politiko na nakakabigay doon sa mga tao na lumalapit sa kanila. Anong masasabi nila? Yung politiko na yan, nalalapitan talaga yan. Kaya nagpapasalamat talaga ako dyan. Di ba? Kasi nalalapitan ko talaga yan. At maraming na natulong sa akin. Ano pa kaya yun? Talagang totoong marami talaga siyang natulong sa atin. Sapagkat lahat ng buhay natin, hinanga natin, pagkilos natin, lahat yan galing sa Diyos. Kaya nga si David, anong sabi ni David sa kanyang kaluluwa? Sinong kinakausap ni David dito? Yung sarili niya. Yung sarili niya. Bakit niya kinakausap yung sarili niya? Kasi ayaw ni David na sa buhay niya, makalimutan niya yung kabutihan ng Diyos. Kaya nasabi niya, anong sabi niya? Hindi ko kakalimutan yung kabutihan mo na pinatawad niya ang lahat na kasalanan at pinagaling ang lahat kong karamdaman. Diba sabi ni David? Bakit nasabi ni David yan? Sapagkat naranasan ni David ang mga bagay na yan. Kaya habang siya nabubuhay, hindi niya kinakalimutan ang Diyos. Kaya nga, anong sinasabi niya sa sarili niya? Kinakausap niya mismo yung sarili niya na huwag kalimutan yung ginagawa ng Diyos. Sapagkat maraming mga tao nakakalimutan yung ginagawa sa kanya ng Diyos. Kaya pag ikaw nakakalimutan mo ang ginagawa ng Diyos sa iyo, anong mangyayari sa iyo? Tuwing may problema ka, matatakot ka. Bakit ka matatakot? Magdadalawang isip ka pa. Bakit? Kasi nga, kinakalimutan mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo, kung sa primero, tinulungan ka ng Diyos, tandaan mo, tutulungan ka niya hanggang sa pagdating niya. Tutulungan ka niya. Ganyan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi nauubos yung pagtulong niya. Tingnan mo ang Israel. Kahit ang Israel napakatigas ng ulo, pero hanggang ngayon, tinutulungan pa rin sila ng Diyos. At pinagpapala pa rin sila ng Diyos.
Hindi dahil magagaling sila, mababait sila, kung hindi dahil mabuti yung Diyos na nagmamahal sa kanila. Kung ginagawa ng Diyos yan sa Israel, alam ko gagawin din yan sa mga tao, sa mga hintil katulad natin. Hintil tayo, pero yung pagmamahal ng Diyos, hindi talaga yan mawawala. Kaya nga sabi niya, David, huwag mong kalimutan yung ginagawa sa iyo ng Diyos. Ano bang sabi ni David? Pati yung may karamdaman ka. Binibigyan ka niya ng lakas, tama ng parang bata ka pa, binibigyan ka niya ng lakas, tanda mo. Kung ikaw wala kang lakas, paano pa kaya makakatrabaho? Hindi ka makakatrabaho kung wala kang lakas. Diba? Baka pagdating mo sa trabaho, matumba ka na ng bigado kasi wala kang lakas. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan. Kaya sabi ni David sa kanyang sarili, huwag mong kalimutan yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Kaya ako, hindi ko talaga kinakalimutan kung anong ginawa ni Kristo sa atin. Ang tagal-tagal ko na naging Kristiyano, pero nasa isip ko pa rin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag ako may problema, tinitingnan ko yung nasa krus sa Kalbaryo. Sabi niya, bakit tayo manghihina? Yung Diyos nga natin si Kristo nga hindi nga siya nanghina pero dapat pwede siya manghina. Pwede siya umayaw. Pero bakit hindi niya inayaw? Dahil sa iyo yan. Kaya nga sabi ng Isaiah 53 verse 5, sabi ni Kristo, naghirap siya, nagtiis siya sa buhay na ganyan para tayo mailagay sa mabuting kalagayan. Kasi kung hindi ginawa ni Kristo yan, hindi tayo magiging nasa mabuting kalagayan. At ngayon, nasa mabuting kalagayan na tayo. Sino nagpapalago sa buhay natin? Walang iba kundi ang Diyos. Sino ang nagbibigay sa atin ng kalakasan? Walang iba kundi ang Diyos. Sino nagbabago sa ating buhay? Walang iba kundi ang Diyos. Sino ang tumutulong sa atin kapag may problema tayo? Kahit na wala na tayong pag-asa, pero ang Diyos pa rin ang tumutulong sa atin para mapagtagumpayan natin ang mga problema dito sa buhay natin. Kaya nga Diyos, dapat natin huwag kalimutan. Kaya pag ikaw nanghihina ka, tingnan mo lang yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Last Supper, di ba? Sabi niya, itong kupa na to, ang dato ng aking pagbuhos ng akno. Ano sabi niya? Kalimutan niyo? Hindi. Ano sabi niya? Remember this. Kailangan huwag mong kalimutan yung gagawin niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi bakit? Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa mga tao hindi naniniwala sa Panginoon, baliwala yun. Pero sa ating mga naniniwala kay Kristo, malaking pakinabang natin doon. Dahil doon, nalagay tayo sa magandang kalagayan. Ano pa ang ginawa ng Diyos sa atin? Tinawag tayong anak. Hindi anak-anakan. Nakita na ba kayo ng tao-tao sa palayan? Hindi tayo ganun Di ba? May tao sa palayan. Yung tao-tao sa palayan, nilagay yung para pambugaw ng sa mga ibon. Hindi tayo ganun Kaya yung pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay anak, totoo kang anak. Pag sinabing totoo kang anak, ibig sabihin, tagapagmana ka sa pangako ng Diyos. Kaya nga maraming mga Kristiyano, minsan natatawa ko kung meron mga Kristiyano na nagsasabi na ang Diyos daw, ganito daw ang Diyos daw, humihindi daw ang Diyos. Humihindi daw ang Diyos Kasi mayroon daw kasabihan na kaya tawag dito, wait, di pwede, oo, parang ganun. Pero sa tagal ko sa Bible, sa tagal ko nagbasa sa Bible, walang ganun Ang sabi ng Bible, klaro-klaro, lahat ng pangako ng Diyos kay Kristo, lahat ay oo, walang hindi. Sino humihindi? Hindi ang Diyos, ikaw. Kasi hindi ka natututo sa ginagawa ni Jacob. Yung hinawakan niya yung angel, hindi niya
niya binitawan hanggang hindi siya pagpalain. Dapat ganun ang Kristiyano. Hindi bumibitaw sa pangako ng Diyos. Si Abraham, kung bumitaw si Abraham, hindi niya makikita yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga siya tinawag na Father of Faith, sapagkat hindi siya bumitaw sa Diyos. Katulad natin, pag hindi tayo bumitaw sa Diyos, paglipot tayo sa Diyos, makikita natin yung kabutihan ng Diyos. At malalaman natin kung gaano ka talaga kadakila ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga tayo, marami tayong magpapasalamat sa Panginoon. Number 2, sabi dito, pagpapasalamat sa pagpapala ng Diyos. Totoo yun eh. Kasi bakit? Ano bang sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon eh, ang leon daw magugutom eh. Pero yung mga tao tumusunod sa Panginoon, hindi siya paggugutumin ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Salmo 37, verse 19, sabi doon, sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit na taggutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. Ibig sabihin, pag ikaw nasa sa Diyos, anuman ang dinadanas mo, may problema ka man sa salapi o may problema ka man sa mga negosyo mo, kahit anong problema mo, tandaan mo, hindi ka magagapi sapagkat kasama mo ang Diyos. Labas ka lang kung hindi mo sinama ang Diyos. Solo flight ka lang. Ikaw na talagang bahala doon. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, ano man ang gawin mo, salita o gawa, gawin mo ito lahat sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw maglilnegosyo, gawin mo ito sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw magtatrabaho, gawin mo ito sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw mag-aalaga ng bata, gawin mo ito sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw magaling magluto, gawin mo ito sa pangalan ni Jesus. Sapagkat sa pagitan ng pangalan ni Jesus, magtatagumpay ka sa buhay. Kaya nga, marami tayong pinapasalamat sa Panginoon eh. Tino mo, pag ang Diyos kasama mo, kahit natin gutom, kakain ka pa rin. At hindi yan ang bumula kung salita ng Panginoon. May ebidensya yan. Nakikita mo yan sa panahon ng Israel, sa panahon ni Elias. Yung pinuntahan niyang byuda, bakit doon siya pinapunta ng Panginoon sa byuda? Pinapakita lang ng Panginoon kung gaano siya kamakapangyarihan. Ang pagtulong niya, hindi nakabase yan kung ano ang meron ka, kundi kung ano ang meron ng Diyos. Nakita mo? Yung babaeng byuda, sabi niya, anong inuna niya pag sabi kay Elias? Kita mo itong pagkain namin? Hanggang ngayon na lang to. Bukas, hindi na namin alam kung ano ang kakainin namin, baka pagti na kami. Pero ang sabi ni Elias, pakainin mo muna. Pero nakita mo yung himala ng Panginoon. Natapos na lang yung tagutom, hindi sila nagutom. Bakit? Doon makikita mo, ang Diyos kumikilos, hindi dahil kung meron ka, dahil meron siya. Siya ang kumikilos sa buhay natin. Kaya dapat tayo magpasalamat eh. Huwag talaga natin kalimutan. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Pati yung tupa niya, sabi, inumin mo to. Ito yung pantagal pa. Alaala sa akin. Bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Sapagkat ayaw ni Jesus na makalimutan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Maraming mga tao ngayon, mani-manila pag gumawa ng kasalanan. Maraming mga tao ngayon, mani-manila pag tumalikod sa Diyos. Ano kaya kung yun ang ginawa ni Kristo? Sa kakalagitnaan, makapangyarihan siya eh. Isang tawag niya kasi maraming mga preacher dito sa mundo na nagsasabi, yung panahon na yun, hindi dininig si Kristo, hindi totoo yun. Basahin lang Hebrew, makikita mo doon. Yung tumawag si Jesus, dininig kagad siya ng Ama. Pero bakit hindi siya umayaw? Dahil nga sa atin yun. Kaya nga sabi ni Kristo, huwag yung itong kupal ito, simbolo to ng dugo ko na mabububo para sa inyo. Huwag niyong kalimutan. Bakit? Sinasabi ng Panginoon. Kasi yung paghihirap niya doon sa krus ng Kalbaryo, hindi basta-basta yun. Buti
Mabuti pa tayo, bitang naghirap tayo, hindi mo ganun kahirap. Panahon ni Kristo, gabing hirap. Gabi pa lang, bugbog sarado na siya. Hanggang umaga. At walang nakalagay sa Bible na pinakain siya. Wala pa siyang kain. Wala siyang inom ng tubig. Kaya nga tutusin pagdating niya sa Christmas, totoo talagang sinabi ni Jesus, nauwaw ako. Ikaw, subukan mo wag uminom ng tubig simula gabi hanggang alas 3 ng hapon. Hindi ka ba uuawin? Kung sana nakaupo pa lang, hindi. Si Kristo, hindi siya nakaupo eh. Pinasa niya yung krus. Kung sana maliit, akala mo yung pinasa ni Kristo na krus? Malaking kahoy yun. Bulto na kahoy yun. Napakabigat nun. Ang katunayan nga, natumba si Jesus. Kaya nga, merong sundalo na inutusan niyo yung tao na dumaan si Simon ba yun? Pinatulong pasan. Bakit? Napakabigat eh. Akala mo si Jesus Christ, hindi siya maliit na tao, malaking tao si Jesus. Pero bakit naging ganun? Dahil napakahirap yung nangyari sa kanya. Pero kahit kailan, hindi siya tumalikod sa atin. Kasi kung tumalikod siya ngayon sa atin, wala ngayon tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, huwag natin kalimutan yung kabutihan ng Diyos sa atin. Sapagkat bihira lang na ang Diyos magkatawang tao para sa tao. Bihira lang ganun at hindi na uulitin ng Diyos yun. Bakit? Napakahirap nun. Madaling maghirap yung mga mahirap na. Pero yung sanay sa kasaganaan, sanay sa hayahay na buhay, napakahirap kung maranasan nila yun. Diba? Tayo mga mahirap, sanay tayo magsaing ng mga kahoy-kahoy. Pero subukan mo yan sa mga bilyonaryo na iyak yun. Iyak yun. Kasi hindi nga sila sanay eh. Lalo pa yung Panginoon natin sa Kristo. Siya ang may-ari ng buong sanlibutan. Sa pamagitan niya, nagawa itong lahat at ginawa to ng Diyos para lang sa Kanya. Pero sa pamakita, bagamat siya ang may-ari, ginawa itong lahat ng bagay dahil sa Kanya. Pero, inalikuran niya lahat ng hayahay na buhay para lang iligtas tayo. Kaya dapat natin huwag kalimutan yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. In fact, may buhay ka pa, huwag mong kalimutan yung mga pagpapala na natatama mo. Pangatlo, dito tayo magtatapos, yung pagpapala, pasasalamat tungkol sa tulong ng Diyos. Tandaan mo, sa buhay na ito, sabi nga sa Psalms 68 verse 19, sabi nito, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating tagapagligtas na tumutulong sa ating mga suliranin bawat araw. Pero kung hindi ka tinutulungan ng Diyos sa suliranin mo araw-araw, palagay ko, matagal ka nang give up sa buhay. Kaya nga mga anak ng Diyos, hindi pinababayaan ng Diyos eh. Bakit? Patunay lang yun na ang Diyos hindi siya nakakalimot kung ano yung pinapangako. Kaya dapat ganun din tayo. Patutuloy tayo na huwag kalimutan yung para sa Diyos. Kasi yung para sa atin, hindi kinalimutan ng Diyos. Kaya nga dapat tayo magsilbing aral sa ating ginawa ni Kristo. Huwag tayong tatalikod, kaano man kahirap, magpatuloy tayo. Sapagkat ang sabi ni Kristo, ang sino man magpatuloy na magtiis hanggang wakas, sabi ni Kristo, siya lang ang maliligtas. Bakit? Sapagkat yung mga tao nagtitiis, yun lang ang sasamahan ni Kristo. Yun lang ang tutulungan ng Diyos. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, magpasalamat kayo sa Diyos dahil kanino? Kay Kristo. Kasi kung hindi dahil kay Kristo, wala tayong tagumpay ngayon.
wala tayong tagumpay ngayon. Tayong mga anak ng Diyos, wala tayong tagumpay ngayon. Pero dahil kay Kristo Jesus, may tagumpay tayo. Binibigyan tayo ng Diyos Ama ng tagumpay. Dahil kay Kristo Jesus, kaya tama talaga niya. Tuluan eh. Sabi ni Apostol, sino daw ang magiging victorious dito sa sanlibutan? Doon lamang nananampalataya kay Kristo Jesus, sa anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung mga taong nananampalataya kay Kristo Jesus na hindi kinakalimutan yung ginawa ni Kristo sa ibabaw ng krus ng Kalbaryo, yun yung mga tao na pinagpapalan ng Diyos, iniingatan ng Diyos at tinutulungan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito, dapat maging aral ito sa buhay natin. Ano man ang paghihirap natin sa buhay, huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Kundi anumang hirap sa buhay, patuloy tayong magpapasalamat sa Diyos sapagkat alam natin ang kahulugan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang kahulugan ng pagpapasalamat sa Diyos, walang iba. Sabi nito, anong kahulugan? Hindi mo kinakalimutan ang kabutihan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos sa iyo. Huwag mong kalimutan. Kaya tama talaga si David eh. Si David, kinakausap niya yung sarili niya eh. Saka ba makakita yung tao, kinakausap yung sarili mo? Kasi bakit kinakausap? Kasi yung mga tao talaga, nakakalimot yun. Lalong-lalo na nasa gitna ng problema, nakakalimot karamihang tao. Kasi bakit? Doon na nakapokus sa problema, doon na nakapokus sa takot, pero nakalimutan niyang pasalamatan ng Panginoon sapagkat mabuti. At nakalimutan niyang pasalamatan ng Panginoon sapagkat nagdala-dala ng Diyos ng biyaya. Pag sinabing biyaya, hindi ka papabayaan ng Diyos na malugmok ka sa problema, sa sakit, sa mga walang kakwenta-kwentang buhay nito. Hindi ka papabayaan ng Panginoon, kundi iaangat ka ng Panginoon. Katulad ni Pedro, yung natakot siya na tubig, lumubog siya. Pero nang itinaas niya yung kamay niya, hindi siya nawala ng pag-asa sa Panginoon. Tinaas niya. Anong ginawa ni Kristo? Itinaas siya ulit. Ganun ang Panginoon eh. Kaya tayo mga anak ng Diyos, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Lalong-lalo may buhay pa tayo ngayon. Huwag tayong bibitaw. Huwag natin pagsisihan natin ang darating ng panahon na magsisi tayo. Sana kung ginawa ko lang itong tama, hindi dapat ako ngayon nandito. Diba? Huwag tayong tumulad kay yung kasama nila sa yung nasa buhay pa siyang yaman-yaman niya, diba? Tarap-tarap kain-kain. Happy-happy. Pero yung namatay siya, ano nangyari? Pinagsisiyan niya. Yung nangyari sa kanya. Kung sana, kung alam niya, dapat ginawa niya, dapat tama. Ngayon, alam natin yung tama eh. Dapat gawin natin. Kaya itong mensahe na to, bagamat titingnan mo, tingnan mo parang madali lang, pasalamat sa Panginoon. Diba? Pero napakadali, diba? Pero maraming mga tao ngayon nakakalimutan magpasalamat. Minsan nga yung mga tao, pag kumakain, diretso na lang lamon, diba? Nakakalimutan magpasalamat eh. Diba? Pag punta ng banyo, buhos ka ng tubig, hindi nga marunong pasalamat. Salamat Panginoon sa tubig na maging pagpapala to sa katawan ko. Diba? Salamat sa kanin na maging, diba dami natin pagpapasalamat. Kaya ako nagpapasalamat ako pag ako nakakatayo. Kapagkat baka kapanit na totoo lang, yung nasa Cebu ko, nagkasakit ako na ulo lang ang gumagalaw. Tanungin mo yung anak ko, nagsisipan. Ulo lang ang gumagalaw sa katawan ko. Isang linggo akong ganun. Yung ko naranasan, sabi ko sa sarili ko, ito pala yung nararanasan ng mga pilay. Kahit daliri mo lang, hindi mo magalaw. Naiiyak ako. Yung daliri mo lang, hindi magalaw. Kahit na lang yung katawan mo, iganyan mo lang, hindi mo magagalaw. Ang nagagalaw ko lang, ulo-ulo lang. Diba? Pero, ang ikaw may Diyos ka, tutulungan ka talaga ng Panginoon. Huwag ako nawalan pag-ako. Ang ginawa ko, nalalangin ako ng pasalamat ng Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa iyong mga latay. Nagbaling ako, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. Isang araw, sumakit bigla yung katawan ko. Ba't kaya sumakit yung katawan ko? Nung sumakit yung katawan ko, nagalaw ko na yung mga paa ko. Nataas ko na yung kamay ko. Kasi naawa rin ako kay Itil. Maliit pa si Itil noon eh. Pag sinabi ko kay Itil, Til, taas mo nga yung kamay pa ako. Sasabihin ni Itil, taas na naman. Di ba? O di ba? Til, tagilid mo nga ako. Tagilid na naman. Di ba? Kasi nagtatrabaho ako lang na sa bahay. Isa inaakit ako ng ingat ng tinitira namin sa tipo. Hindi ko na lang gaano pala kahirap yung mga pilay. Kaya pa kayo, nakakagalaw pa. Salamat kayo sa Panginoon. Di ba? Kaya tayong huwag natin kalimutan yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga sa atin, ang dami talagang dapat natin ipasalamat. Kaya yung mga taong hindi marunong magpasalamat, hindi niya nauunawaan. Kasi di ba sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 20, ano sabi doon? Magpasalamat ka kapag ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Okay lang yung mga taong nasa labas hindi nakakilala sa Diyos eh, na hindi marunong magpasalamat, na unawaan natin kapag sila binulag sila ng kaaway. Pero ikaw hindi ka naman binulag ng kaaway, alam mo naman ang katotohanan, Kristiyano ka naman, pero hindi ka marunong magpasalamat. Magtanong-tanong ka sa sarili mo, bakit hindi ka marunong magpasalamat? Hindi mo ba na-appreciate yung ginawa ni Kristo? Kahit yun lang, pasanalatos eh. Mula Golgota. Akala mo yung Golgota, hindi patag yun ha. Paakyat yun eh. Pero pasanin mo, yun na lang isipin mo. Pinasan yun. Di ba? Ano pa? Yung kahiliyan ni Kristo, sana yung pag pinakot siya sa cross, iniwanan siya ng damit. Binumba yung Panginoon natin, di ba? Binumbaran talaga siya. Nakakahiga talaga siya. Pero kaya nga lahat ng mga tao nakatingin doon, ang sabi, ano ba yung anak ng Diyos? Hindi nga niya kaya iligtas sarili niya, di ba? Nakakahiya talaga ang Panginoon. Bakit kaya naging ganon? Bakit siya naging kahiya? Para ikaw, hindi ka mapahiya na. Inako na yung kahihiyan mo. Siya na lang nagtasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, dahil sa Kanya, napabuti yung kalagayan natin. Kaya huwag natin kalimutan yung pagpapasalamat. Ang biro ang pagpapasalamat natin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa, yung pagtulong sa atin ng Panginoon. Huwag natin kalimutan yung pagtulong sa atin ng Panginoon. Ano ba? Yung mga pagpapala na natatanggap natin. Huwag natin kalimutan, lalong-lalo na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag natin panalangin tayo. Dakila namin yung Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita. Alam namin Panginoon, ito tinulong sa amin Panginoon, na dapat namin itong ipamuhay. Anuman ang kalagayan namin sa buhay, dapat kami matuto magpasalamat sa iyo. Tandaan na kinikilala namin at nagkakaroon kami ng utang na loob talaga sa aming buhay dahil sa iyo Panginoon. Na utang na loob talaga namin lahat ng natatanggap namin biyaya, lahat ng ginawa mo ng utang na loob talaga namin. At kinikilala namin, Lord, lahat ng ginagawa mo sa amin, Panginoon, sapagkat kung hindi sa iyo, Panginoon, wala kami ngayon, Panginoon. Kaya maraming salamat. I-bless mo lahat ng mga anak mong nakinig sa iyong salita na sa araw-araw ng buhay nila, Panginoon, araw-araw na problema dinadaanan nila, Panginoon, Lord, patuloy ka namin pasasalamatan sapagkat hindi namin pinakalimutan lahat ng kabutihan mo at lalong-lalo na yung biyaya mo na binigay sa amin. Pinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ng Diyos Kristo. Amen.
Lord, last tayo. Nakila namin yung mga Diyos. Bakit iniwala kami, Panginoon, sa ikaw na talaga ang buong na nag-limited at ay bawat Lord, tinatawag ko yung ito na pilit mo sa oras na ito. Lord, ito, Panginoon, ang mabay at sumulong sa akin sa akin. Tulungan mo siya, Panginoon, na mag-inak siya, Panginoon, na matuwang ay at susunod niya. Pagpalain mo ang kanyang bata, Panginoon. Salahin mo siya, hanggang siya ng kalakasan sa kanyang pag-deliver na yung gabi, Panginoon. Lord, pagpalain mo siya, natan mo siya, Panginoon, sa kanyang DCIT, Panginoon, at na natakulit sa bawat tengen na ganun din, Panginoon, at alagos, pamilya Panginoon. Lord, ito na ang kilala sa kanila. Alam ko, Panginoon, wala namang posible sa iyo, Panginoon. Ano man problema nila, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kayang-kaya mo yung Panginoon kasi, Panginoon. Kapag sabi mo nga, pinagtagumpayan mo na, Panginoon, ang mundo ito. Ang ibig sabihin, Panginoon, lahat ng problema dito sa mundo, lahat ng mga bagay na kinakatakutan ng tao ay pinagtagumpayan mo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo pagpalain, patuloy mo sungatan, Panginoon, kung pamilya ko, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, mag-isang hayaan na maghina sila sa kanilang pananampalataya. Kundi patuloy silang magpananampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos namin na buhay, totoo, at may kakayanan at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katugunan mo sa bawat buhay nila, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, kay Jonah, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam ko, ikaw na, Panginoon, ang mangunguna sa kanyang pangalan, Panginoon. Ganoon din, tinataas mo, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon, na may kanya-kanyang problema, Panginoon. Sapagkat alam namin, nandito pa kami sa mundo, hindi mawawala yung problema, Panginoon. Pero may katiyakan kami sa gitna ng problema, may tagumpay kami, Panginoon. Kapagkat ikaw, Panginoon, ang bibigay sa amin ng tagumpay. Ikaw, Panginoon, ang bibigay sa amin ng kalukasan, Panginoon. Sapagkat ikaw yung Diyos na nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, at hindi mo kami pagpuplang. Kaya, Lord, i-bless mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, kahit nasa gitna ng mga kahirapan nila, ano man ang nangyayari sa buhay nila, Lord, ingatan mo sila at patuloy mo sila bigyan ng kalakasan at tulungan mo sila, Panginoon, sa pagpo na hindi sila makalimot sa iyong pangako, Panginoon. Kapagkat yung pangako mo, Panginoon, pwede talagang panghawakan, pwede panindigan, kapagkat yung pangako mo ay totoo at kumikilos yan sa bawat tao na naniniwala sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Lord, protektahan mo lahat ng mga anak ko, Panginoon. Tinataas ko, Panginoon, nila Pastor Romy, Panginoon, yes, ang kanyang asawa, Panginoon, patuloy mo itong pagalingin, patuloy mo ingatan ang buhay ni Pastor Romy, patuloy mo siya bigyan ng kalakasan spiritual, kalakasan physical, ganun din lahat
ng kasapi ng Word of Faith Ministry, Panginoon, na yung mga anak mo, Panginoon, sa lahat ng Word of Faith Ministry, sa Alintino, sa Pedro, at Manila, patuloy mong i-bless, patuloy mong tulungan, patuloy mong patatagin, Panginoon. Ganon din ang bawat pamilya, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, sa Alaminos, sa San Pedro, Panginoon, at sa Manila, Panginoon. Simula sa pastor hanggang sa mga awit, sa mga nagtutugtog, lahat ng may gawain sa iyong body, Panginoon, pagpalain mo silang lahat, ingatan mo silang lahat, at bigyan mo sila parati, Panginoon, ng kalakasan sa kanilang paglilingkod, Panginoon, sapagkat hindi sila naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod sila sa iyo, Panginoon, ay na Diyos, at walang katulad, Panginoon. Kaya Lord, patuloy pagpalain lahat ng mga anak mo, Panginoon, lahat ng pamilya ng mga anak mo, Panginoon, sila Karen, Panginoon, sila Brian, sila RJ, si Jonah, Panginoon, sila James, sila JJ, Panginoon, sila Pastor Teng, Tubay, Panginoon, sila Sister Rod, Panginoon, sila Ate Romano, Panginoon, sila Oli, Panginoon, sila Joy, Panginoon, sila Tete, sila tawag ito, Panginoon, Lady, Panginoon, sila Paulo, si Pastor Jesslyn, patuloy kang pumilos sa buhay nila, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang patadagin, at lalong-lalo na patuloy mo silang gamitin para sa iyong pangalan, para sa iyong kalawalagian, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay nila, Panginoon, sila Osang, sila BJ, Panginoon, sila Atikila, Panginoon, na tumutulong sila sa pagluluto, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan sa lahat ng masama, Panginoon, ng buong pamilya, Panginoon, na kaming lahat, Panginoon, ng bawat pamilya ng Word of Faith Ministry, Panginoon, na kaming lahat ay maglilingkod sa iyo ng tapat at magmamahal sa iyo ng tapat. Bagamat hindi po namin kayang gawin yon, pero alam namin kayang gawin para sa bawat pamilya ng Word of Faith Ministry, na sa bawat buhay namin, Panginoon, hindi na kami ang nakikita, kundi ikaw na, Panginoon, ang nakikita sa aming buhay. At yung pag-ibig mo, Panginoon, iparanas mo, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon, para lalo kaming matuto, umibig sa kapwa-tao namin, sa pamilya namin, sa kaaway namin, at sa lahat ng tao, Panginoon, anuman ang kalagayan niya, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa protection. Salamat sa pagmamahalon. Binabalik ko sa lahat ng kapurihan. Salamat, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin lahat ng mga kasama namin, Panginoon, na mga siman, Panginoon, na nagsisipa dito na nasa barko, Panginoon, lalo-lalo si Sam, Panginoon, birthday niya ngayon, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, at pagsulong mo siyang ingatan sa barko, sila Alex, sila Chi, Panginoon, na nandito sa Pilipinas, Panginoon, sila, yung mga kapatid namin lahat na nakatrabaho sa barko, ingatan mo sila, Panginoon, ingatan mo yung barko nila, ingatan mo sila sa gitna ng karagatan, Panginoon, at patuloy mo silang pagpalain. Salamat sa gabing ito, Panginoon, binabalik namin sa lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pray tayo sa loob. Dakila namin Amang Diyos. Salamat sa Panginoon sa gabi dito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat kaloob ng mga anak mo, Panginoon. Kapagkat lahat na nagbibigay sa iyo, Panginoon, ay hindi mo pinakalimutan. Kapagkat hindi sila nagbibigay sa church, Panginoon, hindi sila nagbibigay sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, pag tayo nagbibigay yung mga anak mo, at kailanman, Panginoon, anuman ang tinanim nila, yun ang aani nila, siksik, diglig, Panginoon, na umaapaw ayon sa iyong pangako. Salamat, Panginoon, sa bawat nagbibigay mo din yung mga hindi nakapagbigay, Lord. Pagpalain mo rin sila, Panginoon, at sa sunod makapagbigay sila, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, sapagkat itong lahat dapat nagbalik sa iyo, Panginoon. Ano man ang meron kami ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And it will come back to you, good measure, running.
Manalangin tayo at Diyos. Dakila namin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras nito. Matingnan naman, Panginoon, ng aming pagkatapos sa aming kahit at alam namin, Panginoon, na sa bawat buhay namin, ito talaga ay gagawa. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. Iyong salita mo, Panginoon, talagang maging tema sa aming buhay. At araw-araw ng aming buhay, Panginoon, hindi namin kakalimutan. Salamat, Lord, sa gabi ko. Ingatan mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Ingatan mo lahat, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, sa kanilang tahanan. Palayan mo sila, palayan mo ang kanilang pagtulong, bigyan mo sila pagpapala, pagtulong nila, pag-gising nila, umaga ng Panginoon, at patuloy mo sila ingatan lahat, Panginoon. Lord, inataas mo, Panginoon, ang bawat pamilya ng mga anak mo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong presensya, at ang kapangyarihan ng panalangin Santo, at sa aming lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganda kami po. Lahat. Amen. God.